Mr. Alden Richards, abay talaga namang pikon na no dito po sa isyong ito. At the same time, sino nga ba itong mga pinapahanap ni Alden Richards at ginamit niya pa ang kanyang social media platform para talagang mahanap itong mga taong ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na pag-usapan natin dahil ultimo po si Alden Richards ay talaga namang naglabas na rin ng saloobin patungkol po dito sa ating pong updates or patungkol dito sa isyong ito dahil itong si Alden Richards ay bad trip na rin sa korupsyon sa Pilipinas. Sabi niya, gising na, sobra na, sabi niya. Nakikiisa na rin ang Asia multimedia star na si Alden Richards sa pagkalampag sa mga korap na opisyal at government contractors. Bumanat ang Kapuso actors sa mas tumindi pang issue ng korupsyon sa bansa, lalo na sa pinag-uusapan ngayon na mala-anomalyang flood control projects. Bukod pa riyan ay hot topic sa social media hinggil sa mga kaanak ng politiko at contractors na walang ginawa kundi ang ipangalandakan ng kanilang kayamanan sa social media sa gitna ng tumitinding kahirapan sa Pilipinas. Sa Instagram story ni Alden ngayong araw ng August 31, na mapapanood ang viral video kung saan nakikitang dalawang batang nagtatrabaho sa kanilang murang edad. Kasunod nito ang video na ng content creator na si Jamie Cruz na ipinapangalandakan sa publiko ang kanyang mga designer's bag. Ipinakita rin sa video ang interview ng broadcast journalist na si Julius Babaw sa mag-asawang Sara at Curly Discaya na umano'y yumaman ng bonggang-bongga dahil sa mga nakuha nilang projects sa Department of Public Works and Highways or DPWH. Ginamit sa video ang kantang Upuan ni Glock 9 bilang background music na tumatalakay sa mga nasa posisyon na walang ginawa kundi ang mangurakot sa kaban ng bayan. Ang maikling ngunit tumatagos na caption ni Alden sa kanyang IG story ay sinabi niyang gising na, sobra na. Sa inilintad na listahan ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 contractors company na sinasabing gumagan siya sa gas sa mga ghost flood control projects ay kasama ang Santo Cristo Construction and Trading Incorporated kung saan nagsisilbi bilang general manager ang tatay ni Jamie Cruz. Ilan sa mga celebrity na matapang na naglabas ng saloobin tungkol sa talamak na korupsyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay sina Vice Ganda, Ann Curtis, Bianca Gonzales, Mateo Botticelli, Sara Geronimo, Pokwang at marami pang iba. So hindi na po nagpapigil itong si Mr. Alden Richards na maglabas ng kanyang saloobin patungkol sa lumalalang korupsyon dito sa Pilipinas dahil sa mga naglabasan na mga statement mula sa mga issue dito po sa flood control. Sinasabi ng ilan na habang tayo po ay lumalangoy sa baha, sila naman po talaga ay sobra po yung kanilang mga talagang sinasabing nakurakot di umano dahil po dun sa flood control program na tinatawag na pero hanggang sa ngayon ay talagang tayo po ngayon ay nagsasuffer pa rin. So dahil dito, even ang ilan malalaking celebrity sa Pilipinas na nagsinasabing mga taxpayer, kasi si Alden Richards is considered as one of the big taxpayer dito sa Pilipinas, dahil ang dami niyang businesses, tapos ang dami niyang mga projects, 'di ba? Na talagang masasabi mo na nagbabayad talaga siya ng tax. Pero dahil nga po sa sobra pong corruption sa Pilipinas na talagang unti-unting ito po yung nagpapalubog dito po sa ating bansa. Kasabay nito ay meron ding ipinost itong si Mr. Alden Richards tungkol dito po sa mga batang biktima ng child labor. Sabi niya, tutulong Alden pinapahanap mga biktima ng child labor. According po sa news na ito, pinapahanap pala ni Alden Richards ang dalawang bata na pinost niyang video sa Instagram noong linggo. Dahil na rin sa kanyang trending IG post ay agad niyang nahanap ang mga batang nakitang nagtatrabaho at biktima ng child labor. Ito, yung batang babae na hindi alintanang panganib na maaari niyang makuha sa paghawak ng malaki at matalas na kutsilyo na kanyang gamit-gamit sa paglilinis ng isda sa isang palengke.
para lang may makain, makatulong sa kanyang pamilya, ay nagtitinda ang batang babae ng mga isda sa isang wet market. Samantalang yung batang lalaki naman ay na-feature na rin sa isang news documentary program kung saan napanood ito na sa murang edad ay nag-aararo na sa mga bukirin sa Soldan, Kudarat. Ayon sa batang lalaki, hirap na raw sa pagtatrabaho at humihingi na ng tulong. Kasama ang mga batang ito sa pinuhos na video ni Alden para sa kalampagin ang mga di umano'y corrupt na government officials at malasadong contractors. Sa nasabing IG story, gustong ipaalala ni Alden sa publiko na habang nagpapakasasa sa luho ang Nepo babies ng mga anak ng trending government officials at contractors, ay marami ang naghihirap dahil sa korupsyon sa bansa. Tulad ni Alden, maraming netizen din ang naantig ang puso sa mga batang yon at nangako nga sila na magpapaabot din ng tulong. Sa latest tweet nga ni Alden, nagpasalamat siya sa followers at netizen at nag-imbita pa na samahan siya sa pagtulong sa mga bata at iba pang biktima ng child labor, pati na rin ang pangangalampag sa mga katiwalian sa ating bansa. Sana ay mas marami pang artistang tulad ni Alden na bukas ang mga mata sa suliranin ng ating bansa at handang makinig sa mga hinaing ng kapwa at bukas sa mga palad sa pagtulong sa mga taong mas nangangailangan. So tila baga sa mga post nga nitong si Mr. Alden Richards, talagang pikon na at galit na siya sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Biruin po ninyo kasi alam natin na si Alden po, ang advokasya niya talaga is to help other people. Talagang kahit nga po sabi niya nga na hindi niya namamalaya, nauubusan na siya dahil sa dami ng mga tinutulungan ni Alden. At nakikita natin talagang si Alden po ay isa sa mga celebrity na talagang ang dami na pong mga scholars at ang dami na po niya na pag-aral. Kaya naman talagang hindi na rin siya nakapagpigil pa, at hindi na rin siya nagdalawang isip na tulungan itong dalawang batang ito na biktima nga ng child labor na parang kinailangan nilang gawin ito para po mabuhay. Isa si Mr. Alden Richards sa talagang parang nanindigan para po talagang ipaglaban at talagang makuha ng hustisya ang lahat ng mga Pilipino na nagsasuffer dahil po sa korupsyon. So unti-unti na nga po talagang nabubuksan ang mata ng mga Pilipino doon po sa mga ginagawa ng ilang mga government officials dito sa Pilipinas, at marami pang mga celebrity ang naglalabas ng kani-kanilang mga saloobin patungkol sa isyong ito. So ngayon ay naninindigan pa rin si Alden Richards dahil talagang buong tapang niyang ipinost at ipinanalandakan sa publiko na talagang siya po ang isa sa mga stars, big stars na talagang lumalaban para sa karapatan ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya naman nag-trending po ang ilan sa mga tweets at ilan sa mga statement na inilabas ni Mr. Alden Richards. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.